Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules mga Lodi. At ayun na nga mga idol, nangyari na kahapon ng alas 8 ng gabi. Kagabi pala, no? Nag-live na po yung RLUSD globally. Mga idol, ayan, no? Sana ba yun? Check natin, ayan, no? So Ripple USD or RLUSD is now live on Global Exchange, an enterprise grade stablecoin built for everyone. RLUSD combines a fiat stability with blockchain efficiency. Ito na, instant global payment, 24 hours, seamless on-off ramps, access value in real-world asset. Sabi nito ni Ripple, mga idol. So kagabi yan, nagpump yung XRP kagabi dito alas 8. Siguro umabot siya ng 2.7. No, nag 2.7 and then ngayon correction. Hinintay ko pa nga to mga Lodi, hindi ako nagbudega dito agad eh. Nagbudega ako alas 11 na ng gabi dito. Yan, banda dyan. Siguro mga dito, yan. 11:30. Ayan. Dito tayo nagbudega. So, ayan, medyo drop yung ano natin. Nag-correction eh. Nag-correction yung market, mga idol, no? Grabe this. So, nag-correction si XRP, no? Which is napaka-goods niyan dahil mamaya magbubudega uli tayo dyan, mga idol, no? Mas masarap bumili o magbodega sa medyo drop kaysa magbodega ka ng nasa taas, 'di ba? So ganun lang 'yan, mga idol, no? So marami tayong malulupit na news ngayon, mga idol, matindi, makakapagpabago sa buhay nyo. Kaya mas magandang panoorin nyo ang ating video. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Sa mga gusto ng ganitong content, everyday news tayo, mga idol. Huwag na kayo mag-subscribe. Ayaw nyo mag-subscribe eh. So ito na. Mag-update na tayo ngayon. Unahin na natin yung mangyayari mamayang madaling araw to. Mamayang madaling araw mga idol, alas 3 ng madaling araw. Ayan, ang FOMC. Naku, magpupuyat na naman tayo nito. Puyatan na naman din mga idol, no? FOMC meeting yan, napakabigat ng mangyayari mamaya. So isa to sa mga parang last, no? Last na magpupush sa Bitcoin or sa crypto market ngayong taon. Ngayong December, bago next year na uli, no? So ito yung pinaka-last na magpupush, mga idol, ang FOMC. So napakalaking porsyento na magkakat sila ng rate, mga idol. So hintayin natin to mamaya madaling araw. So siguro etong itsura nito, etong itsura ng Bitcoin ngayon is buwelo to, mga lods, no? Ayan ang wave, no? Pag ganun, zoom. Mamaya yan, hintayin natin yan, mga idol, no? Pero sa ngayon, waiting lang muna tayo hanggat kaya natin tsempuhan yung medyo pinakamababa ngayong araw hanggang mamayang madaling araw. Tsempuhan natin yan, no? So ganun lang tayo ngayong araw, mga Lodi, pero malupit tayo ngayon. Ayan na nga, alas 3 ng madaling araw. Tapos ito, mga idol, tapos tapusin natin to. Basta mamaya na to, mapupuya tayo dyan. Sa mga gustong sumabay mamaya, malamang alas 12 magla-live na si Boss Robo, no? Hindi ako sure, pero baka alas 12 mag-live na. Siguro check nyo na mga alas 9 kung naka-live na si Boss Robo. Ganoon naman siya, minsan alas 9 maaga nag-start, minsan alas 12 nag-start eh. Ang gagawin nyo, matutulog muna yun. Tapos pagdating ng mga yun na, magte-trade na yun para maganda-ganda yung kondisyon ni Idol, no? So mamaya sasabay tayo kay Boss Robo, check natin kung anong oras siya magla-live. Sasabay na lang tayo mamaya, mga idol, no? So ayan yung aabangan natin mamayang madaling araw. Pero ito, mga idol, kitang-kita ko to, maraming nagyaya sa akin dito na may airdrop kasi to, mga lods, no? Itong Pudgy Penguins na to, mga idol, no? Pudgy Penguins is launching its cryptocurrency Pengu on the Solana blockchain, offering fans and collectors new ways to engage with the iconic NFT brand. With a total supply of 88.8 million tokens, allocation include 25.9% for the community, 24.12% for the onboarding new members, and vesting plans for team and company reserves, no, mga idol. Eto, lumabas na sila, mga idol, no? So eto siya ngayon, mga lods. Nag-drop ng 55%. 55%, mga idol, no? So kung i-max natin yan, mga Lodi, kanina siya ay kagabi. Ayan. So kung natanggap niyo yung airdrop lang, mga Lodi, okay na yun. Huwag na kayo magreklamo kasi libre niyo nakuha eh.
libre nyo nakuha yung coin. So, okay lang yan, no? Hindi kayo dapat magreklamo. Pero kung bumili kayo dito sa top, tapos nag-drop yung market, o nag-drop siya, yun, pwede kayo magreklamo dyan, mga idol, no? Dahil, bumaba po siya ng 55%, 0.5. O, ayan. Mga Lodi, no? So, ingat-ingat lang, ha? Kasi kung airdrop naman, okay lang yun, di ba? Wala namang problema, airdrop eh. Pero kung bumili kayo, nag-invest kayo, ayan, ano kayo ngayon? Down yung market, no, ng 55.5%. Ingat-ingat lang sa mga ganito. Dati tinry ko mag-airdrop mga ilang beses lang siguro, pero wala. Nahirapan din ako, tsaka prone kasi sa hack, no, yung airdrop. Kaya mas maganda kung lagi kang magpa-participate sa mga airdrop, dapat laging dalawa yung account mo. Meron kang dami account. Ayun yung isasali mo sa airdrop o ipagpa-participate mo. Tapos once na makuha mo na, saka mo na lang ililipat sa main account mo. Ganun. Mga Lodi, no? Ingat-ingat kayo dyan, pero mukhang legit naman to. Kaya lang, bumaba lang siya ng sobra. 55% agad pagkalabas, mga idol, no? So, ito yung nilalabas ng BlackRock, mga idol, na video para pinapanood din na sa kanilang mga client para magkaroon sila ng awareness kung ano yung Bitcoin. Mga Lods, no? Ayan yan. Ditong kalalabas lang nito, no? 11.5 trillion asset manager BlackRock release video explaining Bitcoin. So ayan, mga Lods, no? Sa lahat ng mga nakapollow sa akin sa Facebook, follow nyo ako. Pinost ko to sa Facebook. Panoorin nyo na lang, mga idol, no? Kahit na makapiright tayo, okay lang. Mas mapanood nyo yan, mga Lods, no? Nasa Facebook yan. Follow mga idol, wag add friends. Follow lang, mga Lodi. Kasi pag sa add friends, nagiging limited yung aking mga friends. Kapag professional yung yung tawag dun. Basta may mga ganyan, pag limit. So, follow nyo na lang ako, mga idol. Same thing lang yon, mapapanood nyo yung mga pinopost ko. So, andyan yung link sa baba ng Facebook ko, mga idol, sa description. Follow nyo na lang. No? Tapos ayan, tawag dito. Speaking of Bitcoin, mga idol, no? Senator Cynthia Lummis meets with Trump's new crypto czar si David Sachs and discusses her strategic Bitcoin reserve bill, mga Lodi. So ito mabigat to, mga idol, no? Pero hindi pa to, dinidiscuss pa lang nila. Hindi pa yan final. Pag naging final yan, mga Lodi, ayun doon tayo magbunyi. Kasi pag naprobahan yan, mga idol, unang-una yung US na ginawa nila yan. Tapos susunod na lahat. Sunod na yung China, sunod na yung Russia, sunod na yung UK, sunod na yung lahat. Susunod na, no? Yung Pilipinas, hindi susunod, no? Kasi wala ditong kwenta. So ayan, mga idol, no? So kung ito maaprobahan talaga, alam nyo, nakaka-excite na lang talaga kapag nung nakaupo na si Trump eh. Alam nyo, yung pagkaupo niya, lahat ng membro niya, lahat ng cabinet, lahat ng mga kaalyado niya, puro pro-crypto. Isipin nyo yun, papalitan yung SEC ng pro-crypto. Yung Doge, no? Yung Department of, yung nila Elon Musk. Diba, grabe, nakaka-excite sa 2025, mga idol. Kaya hindi malabong mangyari to. Hindi malabo, no? So, once na mangyari to, mga idol, grabe yan. I-adapt na ng buong mundo yan, mga Lodi. Imagine, 2025 is the best year for crypto, mga idol. Tandaan nyo yan, mga Lods, no? So, eto naman. Kung merong commercial na good publicity, yung Bitcoin, eto naman yung bad sa XRP, no? Pakinggan nyo to, mga Lodi, ha? Merong gumawa nito, mga Lodi, na video para talagang masira XRP. So tignan natin, pero malay nyo, totoo naman, di ba? So tignan natin, ha? Kung pwedeng maniwala kayo, nasa inyo yan. Panoorin natin. Everything that's wrong with XRP in 1 minute. Ripple created XRP in 2012 to make cross-border payments fast and cheap. The idea was, instead of banks having to park money in different countries around the world for transfers, they'd now be able to keep all that money home and use XRP instead. Bank A in the US would exchange dollars for XRP, send them within seconds to Bank B in Europe, where they'd exchange the XRP back into euros. Simple and efficient, but that meant no one would hold XRP for more than a few seconds.
meaning demand would never be higher than supply. In other words, price can't go up, except from hype. At the time, stablecoins did not exist, so their idea was a good one, but today stablecoins can do the same job with much lower risk and higher efficiency. Second, the company behind XRP, Ripple Labs, held most of the supply and sold on the open market to you. This helped them with funding, which is questionable. Third, Ripple announced plans to IPO, which shocked many XRP holders who mistakenly thought the token was a proxy to Ripple's success. Overall, Ripple set out to solve an important problem in a questionable way. After all, crypto was meant to replace the banks. Maybe XRP was misunderstood, but the facts are clear. It is not a good investment in its current form, and Price has confirmed it over the past 6 years. Yun. No? Benta nyo na sa akin yung XRP nyo. So yung mga unang Everything that's wrong with salitaan dito, ang XRP. ganda, no? Pati yung mga dito, ganyan, eh. Oh. Pero nung tumuloy-tuloy na, yun na nga, sinabi niya na pangit mag-invest sa XRP, no? So, ganito yung mga video na lumalabas, mga Lodi, no? Nasa inyo na yan kung anong tingin nyo, mga Lodi, no? So, tingnan natin, merong comment dito, mga idol, no? This video just show pure ignorance. Everything in the entire world will be parked on top of the XRP ledger. Hence why it's called Intelledger. Ayan, protocol. Even BTC will park on the XRP ledger. People who know nothing about banking just interject their ignorance into this space. Sabi dito, mga idol, no? So, parang dinidebunk siya ng comment. Sabi naman dito, mga Lodi, ito rin yan, comment din yan dito. This makes no sense. Even if they are holding XRP for short period before they send it, it would still use and send on the XRP ledger, which debunks this, sabi. Which means the more institution that acquire and use XRP send value, the less supply will be available, sabi dito, mga Lodi, no? At ito pa, exactly, also a basic understanding of how any stable stock crypto market works debunks this. It always goes up sooner or later. Example, BTC, most people just focus too much on short term, just term get rich quick scheme. Ayan, sabi dito, no? Oh, 'di ba? Tapos mga idol, meron ako nabasa na isa na maganda yung sinabi niya Dito tayo sa mga comment tumingin, mga lads, sabihin nyo, iba yung ano ko Ito, si Cat Town Him. Sabi niya dito, what about XRP being burned with every transaction limiting the supply? Ayun, ang maganda doon. No, every ginagamit nyo kasi yung RLUSD, mga Lodi, merong XRP na nabe-burn. 'Di ba? Sinabi na natin 'yan yung nakaraang video natin, 'di ba? Video didn't talk about that. Also, the use of RLUSD burning XRP as well, but yeah, the same second it breaks all-time high, short it please, sabi niya dito. So, gusto nila, parang inisip nila, once na ma-break yung all-time high na mga $3 ata yun, no? Pwede na sila mag-short, no? Parang gano'n. Ini-expect nila na mas magda-drop pa, no? Sabi dito ni El Pato, XRP price can't go up, sabi niya rito. As I'm up 1,234% in the past 6 months on it, sabi niya, no? So, sinabi niya rito, positive siya ng 1,200%. It's just the start. If they bought XRP instead of funding this video, they would have been smart. Oh, sabi niya rito, kesa ginawa niyo tong video, dapat yung ginastos niyo dito sa video na to, binili niyo na lang ng XRP, sabi niya. They should have said 5% on bond is a good investment, ask clown, sabi niya ganun, no? So, ayan, mga idol, no? Merong mga lalabas na ganitong video, kaya nga mas maganda kung nagdo-do your own research kayo. Kasi kung ako, anti-XRP ako, pwede kong sabing, panood sa inyo to, tapos gawin kong basihan na, oo, nakita nyo na, o, di ba, pangit yung XRP, gaganon ako, di ba? O kaya Bitcoin to, o kaya Solana to, o kita nyo na, pangit to, di ba? Pero yung mismong goal yung mismong company, yung Ripple, tsaka nung XRP, hindi naman pinapaliwanag dito. So, kulang-kulang yung video na to, mga idol. Kung ikaw, wala kang alam, ngayon mo lang narinig yung XRP, tapos pinanood mo to,
makukumbinsi ka niya, di ba? Oo nga, no, ayoko na mag-XRP. No, ganun yan, mga idol, di ba? So, lupit ng video na to eh. Tapos, ito naman. Ito, mga idol, no? Si Crypto Rover, sikat din to eh. May YouTube channel din yan eh. Sabi niya dito, Bitcoin is forming the same fractal as in December 2023. History is repeating. Are you mentally prepared for what's next, mga idol? So, ito yung December 2023, mga lodi. Halos kamukhang kamuka. Di ba? Halos kamukhang kamuka. Pero, hindi man siya sobrang identical. Pero sabi nga nila, history, hindi identical, pero it rhymes. No? So, nandito, pagdating dito, mga idol, no? Saka nag-pump, mga lods, no? So, ito na siya ngayon. Nandito tayo ngayon. Sa dulo na yan. So, ito na ba yung susunod? Ano yung magiging reason para umangat to, mga idol, sa tingin nyo? Ano yung magiging reason para lumipad tayo dito sa part na to? Ako alam nyo kung ano? Ito. Mamayang madaling araw, baka ito yung maging reason. Baka lang baka ito yung maging reason. Yung pinaka-last catalyst natin ngayong December o ngayong taon, no, sa crypto, itong FOMC, no? Ayan ang pinaka matinding aabangan natin mamaya. Ayan ang sa tingin ko eh. No, ito naman. Ito, kung yung isang sutoy na yan, di naniniwala, no? Kasi may video pa siyang ginawa. Ito naman, panoorin natin din to, mga idol. RLUSD, pinambili niya ng McDonald's. Guys, I got some crazy news right now. So, as we know, RLUSD just dropped today. Look what I have. Mga lodi, baka hindi nyo alam, no? Yung hawak niya papel, pero nasa loob niyan Tangem card. Tangem yung tawag dito, cold wallet, mga idol, no? Card ng Tangem. I heard you can use it in certain stores, so going to the store right now, gonna go test it out. I'll let you know how it goes. Alright guys, the McRib is back, but we're not buying that. We're just gonna go test it out, a light purchase, wanna see if it works. I'll tune in when I'm inside. Ang mahal ng hash brown sa kanila, $2. $100 mahigit. Ayan, mga lods. Kaya ano nyo, i-swipe niya lang. Ayan na, nag-access na, di ba? Approve. Alright, it took like 15 minutes to get my order, but RLUSD tastes exactly like a $2.48 McDonald's hash brown. So, meron kasing mga idol, no? Merong, alam niyo yung Visa card? Lahat ng gumagana sa Visa card, ay lahat ng napapagana yung Visa card, napapagana din dun yung Tangem na na hard wallet, mga lodi, no, yung cold wallet na Tangem. So inisip ko nga na kasi nga next year pa ako bibili ng mga lodi, no, ng cold wallet natin, no. Ang pinagpipilian natin syempre Trezor, Ledger, Tangem. Yung Tangem kasi parang ang ganda ng technology. May mga may mga parang mga advanced na sila, no? Meron silang Tangem ring. Tapos meron sila yung, pag bumili ka kasi ng Tangem ring, mga lodi, may kasama yun na dalawang card, no? Na magkakahiwalay yun. Bali tatlo yung pinaka key. Magiging key mo yung dalawang card tapos yung ring. So kailangan makompleto yun para kung kunyari hack ka or something. So mahihirapan sila pag di kompleto yung hawak mo na yun, kailangan kompleto. So, bukod pa dun yung seed phrase, no? So, maraming security kasi yung Tangem, mga idol, no? So, for sure, marami rin naman security yung
yung Ledger tsaka Trezor, pero parang ang cool kasi nung Tangem. Ang cool nung Tangem eh. So, marami pang gastusin ngayon, so saka na ako bibili. Next year, pagkatapos ng mga gastusin ngayong Pasko at New Year, doon tayo bibili ng cold wallet, mga idol, no? Pinag-iisipan ko yung Tangem na rin eh. Tsaka meron na nag-comment dito sa akin, alam ko, sabi niya, Jeblo, meron akong Tangem, ang ganda, o ganyan, no? So, try natin, mga idol, no? Tatry natin, mga lods. Mas maganda naman kung marami kang cold wallet at wala yung asset mo. Although, pricey kasi, no? Pricey yung mga ganyan, eh. Lalo na yung mga wallet na available na lahat ng mga coins, no? Yung sa Trezor 1 ko kasi, hindi available lahat ng coins, no? Wala kang XRP dun eh. Doge lang. Kasi yung SHIB, ang nahihirapan pa akong ipasok yung SHIB. So, nainis lang ako dun eh. Kaya kasi, kumbaga, onti lang yung nakukuha kong yung available na coin. So, kaya gusto kong bumili ng cold wallet nung andun na lahat, pati RLUSD. So, dito, sa Tangem, nakita agad natin na meron silang RLUSD. Tangem to, mga idol, kasi in-interview na yung developers ng Tangem. Meron ako napanood kasi na video sa YouTube na ito yung pinakita niya na video, tapos in-interview nila yung developers ng Tangem, tapos parang minake sure nila yun na yung kung saan napapagana yung Visa card, mapapagana mo rin dun yung Tangem card mo. So, ang lupit, 'di ba? So, isa yun sa mga tinitignan natin, mga lodi, at ang lupit nang nangyari, no? Isipin mo, pwede ka nang pumunta kahit saan sa mall, tapos pambabayad mo lang yung RLUSD. RLUSD, mga idol, is stable coin, parang US dollar po yan, no? So, sa mga nagtatanong, baka isipin nyo XRP yung pambabayad. Hindi po XRP. RLUSD yung stable coin ng Ripple, ng XRP. Ayun yung stable coin niya. Diba yung Bitcoin? Ang stable coin niya, USDT. Diba? Tapos Bitcoin. Tapos yung USDC, Ethereum naman. So, yung RLUSD naman is XRP. So, ayun po yan sa mga nagtataka. No? So, ang lupit niyan, mga loads, no? Hintayin natin yan. Malupit-lupit yan. So, eto naman. Yung iba, baka inisip nyo, nagtatanong, kailan kayo mag-take profit sa XRP nyo. Nakita ko lang to na ulit. Sabi dito, don't sell your XRP until this happen. No? RLUSD release, which is, tapos na yan. Trump's inauguration, which is January 20. Gary officially leaves SEC. So, ayun na yun. January 20 din yun. Kasi first day, tatanggalin na siya. No? Ripple case end. So, malamang mangyayari yan pag tatanggal na to si Gary. Ayan. Magkakasunod lang yan eh. At syempre, altcoin season, mga lodi, no? Ripple name Big Banks Partnership. So, iniisip, kasi nag-uumpisa pa lang yung RLUSD, di ba? Yung Ripple. So, once na pangalanan na yung mga malulupit na bangko next year, the best yan, mga lodi. Tapos yung XRP ETF approval. Ayan. Ayan yung mga sinasabi dito. 7 reason para hindi mo muna ibenta ang yung XRP. So ayan, mga lodi. Ako, sa akin kasi, mga idol, meron akong hawak na 6 na coins eh. Dati nga 15 yun eh. So kinompress ko lang, pinili ko lang yung mga paborito ko. Naging 6 na coins na lang sila. So ang iniisip ko, yung 5 coins na nahawak ko kapag sa bull market na, o yung nakuha ko na yung target date kung kailan ako mag-take profit, sila talaga yung ibibenta ko ng lahat, solid. Ibenta ko lahat yun, mga idol. Yung XRP, ayun yung pag-iisipan ko kung kukuha ako ng kalahati o hindi ako babawa sa kanya. Ganun lang yun. Kasi yung XRP, pinaka sa tingin ko, isa sa mga solid na coins na parang Bitcoin. Parang, na-miss mo yung Bitcoin, di ba? Hindi ka nakabili ng murang Bitcoin. Di ba? Kasi nahuli na tayo, di ba? Yung mga OG, sila yung mga nakabili ng mga murang Bitcoin, sila yung mga solid na nagtiwala sa Bitcoin. Kaya nung gusto na nating bumili, mahal na yung Bitcoin, di ba? Pero although bibili pa rin ako ng Bitcoin, mga idol, sa next cycle. Ngayon, yung parang sa akin, yung XRP, ayun yung kung na-miss mo yung Bitcoin, dapat hindi mo na ma-miss yung XRP kasi ito na siya, nag-start na siya, mga idol, no? Ayun yung sa akin lang yun, no? Do your own research. I'm not a financial advisor, mga idol. So ito na, outside cryptocurrency naman tayo, trending news tayo, mga idol. Ito, napakagandang balita nito at sana all, no? Sana all na lang sa Russia. Russia says it has developed a vaccine against cancer
that will be rolled out to patients for free. Grabe, no? Ganun kalupit, mga idol, no? Free lang. Sana, alam niyo, meron akong mga kakilala na, yan, na may iba tropa nga eh. No? So, sana, no? Meron dito. Kaya lang, mukhang malabo pa yung sabaw ng pusit na ng Pilipinas to eh. Ito na nga, basahin natin to. The Russian Ministry of Health has announced the development of a cancer vaccine which will be provided free of charge to Russian patients starting in early 2025. According to TASS, the state-owned Russian news agency, Audrey Kaprin, General Director of the Radiology Medical Research Center under the Ministry of Health, recently shared the news during a broadcast on Russian radio. Yan. The vaccine is intended for the treatment of cancer patients rather than for preventing cancer in the general population. It will be also personalized for each patient. So, hindi siya preventing na gamot, no? Talagang once na may cancer ka na, yun, no? Gagamutin ka na niya. Ganun, mga idol, no? Alexander Ginsberg, Director of the Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology in Moscow, previously told TASS that the vaccine has the potential to suppress tumor growth and prevent the spread of cancer. So, sinusuppress niya yung tumor, mga idol, no? Ayan. Grabe. Tapos, libre lang, no? Libre lang makukuha, mga idol, no? Sana all na lang talaga. Kesa dito sa atin, PhilHealth na lang. Puta ragis yan. Kinakatkong pa. Ina talaga mga tao dito. Dapat talaga yun, no? Bitay sa mga kurap. Sa tingin nyo, ipapasa yun? Kasi syempre, bago mapasa yun, butuhan ng mga kurap yun eh. Magbubutuhan din yung mga kurap din eh. Ano, baka napapasa ba natin itong batas na to? Tangan, baka lahat tayo mamatay. Baka lahat tayo mabitay pag pinasa natin to. Ha? Mangako muna sila na ano to, hindi to ano, anong tawag din sa batas na yun? Yung parang maapektuhan kahit yung hindi pa napapasa yung mismo yung batas. Parang yung ginawa ng proactive. Make sure na hindi to proactive, no? Tama ba yun? Proactive ba yun? Mali yata. Basta yun, no? Once na pinasa namin to, hindi na kami kasama. Parang ganun sabihin ng mga korap na magpapasa ng batas, no? Ina ngayon talaga, oh. Meron lang akong death note, pinagsulat ko na yung mga pangalan ng mga sutoy na yan, eh. Naragis siya mga yan, eh. No? So, ayan. Sana all na lang talaga sa Russia. Congrats, mga idol. At eto rin, syempre, hindi papahuli ang China kay Elon Musk. si Elon Musk ka lang, China kami. Oh, sabi dito, mga Lodi, China begins mass production of AI robots for warehouse and stores. Oh. Yan. Oh, yung mga nagtatrabaho sa warehouse, na mawalan na kayo ng trabaho. Mga Chinese robot na yung ano. Yan, oh. Oh, syempre sa mga ano to, yung mga pakyawan. Yung mga paulit-ulit lang yung ginagawa. Di ba, yung mga ganung trabaho, paulit-ulit lang yung ginagawa. So, pwede tong mga to. Kaya lang, syempre, wala ang trabaho yung mga ano natin, mga ibang nagtatrabaho, no? Invento rin to si ano eh. Naku, mas pogi pa rin si Optimus, no? Si Optimus ng ano, ng Tesla. Ni Elon Musk. Si Optimus, hanapin natin. Ayan, no? Mas pogi pa rin si Optimus. Oh, ayan, no? Tsaka si Optimus, ano eh, may ano siya, may grok siya sa ano eh, na application sa loob niya. Parang AI, pwede mo siya kausapin, sasagutin ka niya, tropa kayo, ayan, no? Oh. Sasalita yan eh. Ayan, no? Right here. Diba? A conversation between Tesla Optimus bot and a human in the best thing you'll see on the internet today. So, ayun si Optimus, no? Mas maganda ba to? Kesa sa China? Manis, masiyaw po. Manis tayo dun, mga idol, So, ayan.
Ayun na, bumabalik na ang ating XRP. Grabe, no? Hindi man lang na-break yung all-time high. Kagabi. Niisip ko, be-break eh. Hindi ako nag-trade kagabi mga lodi. Nagabang lang ako ng bodega. Dito nga ako nagabang. Sakto nga yan, no? Kaya lang, tumaas na. Tuwa na ako. Bumaba ngayong araw. So mamaya, ang pag-asa natin mag-pump yung market isa pagkatapos ng FOMC. Pero mag-iingat kayo dito mga idol, ha? Na? Kasi pagdating sa mga ganitong event, mga lodi, FOMC, magiging malikot yan, mga lodi. Wasiwas yan. Kumbaga, sabi nga ng mga trader, wawasiwasin tayo niyan, mga lods, no? Sa mga naglo-long at short, mag-ingat kayo. Halimbawa, good news yung lumabas. Diba? Good news yung lumabas, mga idol. Wawasiwas yan. Magdadrop yan, aangat, gano'n, no? Lahat ng mga naka-long short yan, ililiquidate niya muna. I-liquidate niya muna yan sa ilang oras bago siya mag-stay kung saan siya nararapat na pataas, positive. Kasi syempre, positive yung news eh. Diba? So, pataas yan. Ngayon, kung negative yung news, negative naman yung news, ganun din yan. Pwede mag-pump and dump yan. Gaganon-ganon din yan bago pumunta siya sa baba. Kasi negative yung news eh. Gaganon na siya sa baba niyan. So, ganun. Pero, ang laki ng porsyento na magpa-positive yung market, yung news dyan, sa FOMC yan, laki, halos 75% ata naka-trade na magkakat sila eh. So, automatic na yan, magkakat na yan, mga lods. Pero ang tanong, yung galaw ng market, kung ikaw trader ka, scalping ka, mag-iingat ka na. Kasi malamang, mawawasiwas tayo dyan mamaya. So, kailangan mabilis ang kamay mo. Kailangan bilisan mo ang kamay mo, may stop loss ka na agad. Naku, matatanggal antok natin ito mamayang gabi pag nag-start na yan, mga lodi, no? So, mamaya magti-trade tayo talaga, promise, no? Titrade tayo mamayang madaling araw. So, ingat-ingat kayo, ha? So, ayan na. Napakadaming comment. Nangina, ilang oras na. Nangina, 30 minutes na tayo. Go-comment pa ako. So, shoutout. Mabibilisan na lang natin to. Pero, masasagutin natin pag may kaya tayong sagutin na tanong, ha? Si Andrew Salbelion, si Golden King, shoutout sa inyo. Si MM Ramos, si Buloy Miranda. Wala pa eh. Wala, hindi ako naglalaro eh. Nang Ragnarok, di ako naglalaro ngayon. Justin, shoutout sa iyo. Congrats. Si Dom. Sinabi ko na, next year ako bibili. Joseph Berdin, present idol, pang 20 likes, si excess ko idol, convert ko na sa XRP. Nako, huwag mo tanongin ha. Ikaw bahala dyan. Si Doctor, shoutout sa iyo. Wala, meron dati, pero binenta ko na. Ayan, lilipat ko na lahat sa XRP. Skylab, always shoutout dyan, syempre. Si Dance Random Video. Ayan, shoutout sa iyo. Si Lover Boss, shoutout. Si Skylab, nagbudega ulit ako ng Gala at PayPay. Kapit lang idol, magiging malupit ka dyan. Dapat gawa sila ng Ripple or XRP wallet. Sana nga, no? Sana nga mga idol, para solid na yung ano natin, no? Yung yung hot wallet tulad ng mga ganito Ronin tsaka ng MetaMask, kapag nagkaroon yung Ripple, naku, solid na talaga. Di na ako nakaantay na benta ko na XRP ko. Na laboratory kasi ako, pero kinulang pa din sa gamot, di makaabot. Naku, magaling ka idol, John Jeffrey. Si Trader Wannabe, ayan, Gmail, kalaban na si Manong Elon, kilos na. Lahat ng technology iti-take over na ni Manong Elon, no? At ano bang anong coins ang maapektuhan pag ganyan kumilo si Elon? Siyempre, Doge. Binenta ko na muna lahat ng mga coins ko, Lods, para makabili XRP. Balik ko na lang kapag nag-pump na si XRP. Pwede yan, Chris Pogi. Nasa inyo yan, nasa inyo yan. Kaya Jeb, okay lang ba na dito na lang ako mag-trade sa Ronin wallet ko? Kasi salamat. Naman, pwede naman. Kaya lang, limited lang yung matitrade mo dyan. Yung mga nandyan lang. Diba? Lawrence Panting, shoutout sa'yo. John Jeffrey, nasa pesto na sana ako ng 0.54 XRP, kaso nadali din ng sakit na ubos din. Ako, kaya bawal talaga magkasakit ngayon. Kaya yung sipon ko, alam nyo yung sipon ko, tsaka yung sama ng pakiramdam ko, pati nga si WhatsApp boy may sipon eh. Kalamansi lang talaga mga lodi, mas mura yun. Mayat maya nagtitimpla kami ng kalamansi na maligam-gam na sumiinom kami. Boss, may market crash sa 2025.
Sa buwan ng May, magdadump yan, tapos recovery naman ng June. So, pwede mangyari ang mga sinasabi nyo, pero hindi naman natin alam kung talaga mangyari. Walang kasiguraduhan. Pwedeng mangyari, pero walang kasiguraduhan. Ayan, si Rastafella, saka si J Crypto M, saka si MG Gaming, shoutout sa'yo. Bad Boys. Marami sa YouTube, idol, no? Hindi mo na ako gagawa ng mga tutorial, puro update ng news muna tayo ngayon hanggang next year. Si Norman, shoutout sa'yo. Ayan. Ayun, sabi mo rin, Idol Jeblo, bitay talaga dapat sa mga korap para mawala niyang corruption sa Pinas. Medyo mahaba-haba pila bitayin. Mahaba-haba talaga. Tsaka mahirap ipasa yan. Kasi yung mga buboto para pumasa yan, sila yung mga korap eh. Ipapasaba nila yan kung sila yung maapektuhan ng batas na yun, di ba? Siyempre hindi nila ipapasa yun. Kukwentuhan lang. Pinasa natin yan. Magkikita-kita tayo sa impyerno. Yan, si Al Frencia, shoutout sa'yo. Si Aldrin Lods, yung Pi Network malilista na daw sa Binance sa December 21. Sana nga, idol, no? Sana nga, no? Demon Slayer kay J Babang nanonood. Ha? Oo, ayan. Dalawa kami pinapanood mo ni Tanjiro. Sabay kami. Ayan. Lods, saan makabili ng Tresor? Sa website mismo. O, ayan. Pwede naman kayo po mag-try. Ako, saka na ako mag-aano ng mga po-promote mga idol, ha. Nag-iisip pa ako ngayon, eh. Si Klabi, shoutout sa'yo. Sounds na mawala. O, ayan. O, hapon yun, eh. BTC at XRP. Kasi yung mga community, kahit sa mga ibang community, kahit sa SHIB, sa Doge, ang kulit nga eh, yung SHIB tsaka Doge nag-aaway pa yung community niyan, ba't di na lang sila magtulong, no? Dahil sa sobrang nervous yun, idol, parang yung nangyari kay Main Mendoza, yung nasugod. Bahay ng Itbulaga. Grabe. Yes, magkakaroon na. Inom na agad ng gamot, idol. Niinom ko nga kalamansi, dalawa kami. Costume ako ng The Grinch. The Grinch na lang, wag Santa Claus. Si Santa Claus, meron na tayong Santa Claus eh. Si Clovis eh. Si Boy WhatsApp eh. Grabe mga yung sa XRP, pumaldo pa sana kayo. Cebuana connected sa Ripple XRP yan. O, sabi ni Justin Mark. Miyaw po sakat, shoutout sa'yo. No. O, pumaldo ka na kung nagbenta ka, idol. 7 years ang lumipas bago nilabas ang RLUSDT 1 project lang in 7 years. Anong ginagawa ng XRP devs in 7 years? So, yung second project nila ay another 7 years na naman ilalabas. Sa RLUSD na lang aasa ang XRP para tumaas ang value. Kasi wala na, ang daming project. Anong nangyari? Sabi ni Mio Pisat. O, sasagutin ka na ito ni Ryan. May mga hadlang kasi. O, diba? Naharangan ng gobyerno, boss. Ngayon lang nakabuelo. Tama, kasi may kaso sila eh. Nagkaroon sila ng kaso sa SEC, mga Lodi. At yung kaso na yon, nung pinanalo nila yung kaso na yon, mga idol, hindi lang sila yung nanalo yung buong crypto. No? Nanalo yung buong crypto. Para sa buong crypto yun, hindi yun para sa kanila lang. Sila yung lumaban dun. Sipin nyo kung natalo sila dun, eh di bubuli-buliin na lang sila ng SEC. May mga mangyayari na kahit sino na lang yung atakihin ng SEC, ang lakas na ng loob ng SEC na mapapabagsak nila yon kasi XRP nga, yung Ripple nga napabagsak nila, kayo pa mga sutoy lang kayo, o di ba? So, yung pinanalo ng Ripple yon, ibig sabihin nun, parang pinatunayan lang hindi basta-basta ka na pwedeng ganun-ganunin nyo lang yung mga nasa crypto. Di ba? Parang ganun yun, mga idol. Oh. Tulpo ng crypto na ako kasi may nagsusumbong na dito. Si Juno, yan, shoutout sa'yo. Si Share Ko Lang TV, nakakalungkot, laki na ng charge sa position ko sa XRP, hindi ko pa ina-out kasi, pero laki na din ng kita. O, hindi naman mauubos yan, idol. Once na maubos yung margin mo, ang mangyayari dyan, babawas na siya dun sa profit mo. Ito yung Philippine version kay Jeblo ng Philippine Doge Department of Jeblo Efficiency Anti-Corruption. Pag wala, ayoko pumasok sa dirty politics. Sabi nga nila, dirty. Ayoko dyan, mga idol. Dyan yung mga ganid eh. Nalaman Terra Luna, may stablecoin din siya USTC. Ngayon naman si XRP magkakaroon ng RUSD. Pwede din ba mangyari kay XRP Terra na sting mo? Pwede. Parang malabo, idol. May utility kasi ang RUSD gamit ng sending money in short banking.
Tapos madami na nag-adapt ng bangko. Oo nga. Pero pwede, mga lods, no? Pwede pa rin. Pero maliit na porsyento. No, hindi naman natin masasabi yan kasi syempre hindi natin alam yung mangyayari sa future, 'di ba? Kasi yung FTX nga 'di ba? Pati yung Terra Luna, ayan, magkakasabayan. Terra Luna, FTX, 'di ba? FTX sila yung number 2. 'Di ba? Dati number 2 pag sa crypto exchange, pagkatapos ng Binance. Sila yung number 2. Tas ano nangyari? Si Sam Bankman-Fried yun, 'di ba? O na-bankrupt sila. So yung Ripple tsaka RLUSD, sa tingin ko depende, no? Pwedeng mangyari pero napakalabo na siguro nun, mga idol. Dahil alam na nila yung may mga history na sila na nakita na para maiwasan mangyari sa kanila yung ganito. Tsaka tama yung sinabi ni John Ray na ang laki ng utility ng global. No, global. So mahirap silang mabuwag, parang ganun. Oh. The withdrawal address cannot be your own. Hindi ko paano yan? Hindi ko na-experience to Nasaan ka ba? Nasaan ka na bang P2P? Nasaan ka ba, idol? Mahirap yan. Hulaan ko. Ayan, shoutout sa'yo, Ronwell, si Pinoy Rapol, at si Mark Redilla. Ayan. Bantayan nyo maigi XRP, XLM, si Kronos. Baka magtaas H-bar din pala, sabi. Yung XLM, solid din yan, mga Lodi, no? Ayan. Si Anata, tsaka si John Ray, shoutout sa inyo, Si Elino Makuj, Simpre, mauuna naman Shaman dahil Ripple connected yan. Yung kahapon, sinabi natin. Pag bumaba BTC, hatak mga altcoins. Pag tumaas naman BTC, iwan altcoins. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag-aralan nyo yung history kasi, mga Lodi, no? So ngayon, sa cycle kasi, mga Lodi, una talagang magpapump dyan, Bitcoin. No? Iikot lang yan. Lilipat-lipat lang yung dyan, yung pera, mga Lodi. Once na mag-top out na si Bitcoin, nilipat naman yan sa altcoins, sa mga small market cap. Tapos meme coins. Kaya nga may mga season yan, altcoin season, meme coin season. So lilipat-lipat lang yan, mga idol. Pag-aralan nyo mabuti, tignan nyo yung mga nangyari ng mga nakaraan, mga Lods. Nadali ako dyan sa pump na yan, 700 pesos lang, try ko lang mag-futures. Solid lagi ako nanonood. Sa video mo, Jeblo, si Syntax Error, shoutout sa'yo. Saktong-sakto sa XRP noong pullback, umabot siya ng 400%. Sana umangat. Ayan. Congrats sa'yo, MJ Gaming. 2017 pa, gamit na dito Ripple sa South Korea for remittance. Isipin nyo yun, 2017 pa. Totoo ba? Nasa Korea din ako pero never pa ako gumamit ng XRP sa remittance. Cent B lang gamit ko. Magkano difference, P idol? Salamat. Di ba may may nagsabi nga, ba yung comment dito kanina? Na yung Cebuana, partner ng Ripple, di ba? Sabi sa baba. Gamitin mo na yung premier ticket mo, kuya, kasi double reward ngayon sa premium bounty board hanggang New Year yata. Bibenta ko yan yung ticket na yan. Ina-anticipate ka mangyayari na pwedeng ibenta yung ticket ang dami ko ng ticket. Bibenta ko yun. Si Doge, di kumikilos, no? Nagpatuklaw siguro ng COVID vaccine, sabi ni Sam Welby. Ayan. Weld TV pala. Jerry Beneventura, shoutout sa iyo. Marie Chris Moreno Vlogs. Boss, malalaman mo nang nangyari dyan sa hinimatay. Panoorin mo yung bagong movie sa Netflix, Carry On. Oo. Alam ko to. Yung Carry On, inaabangan ko sa Netflix yan, kaya lang hindi ko pa siya napapanood, pero alam ko na meron na. 'Di ba si Jason Bateman yung bida diyan? Idol ko yung komedyante yun Yan si Jason Bateman, kasama ni Ryan Reynolds sa sa ano bang palabas yun? Yung nagpahit sila ng pagkatauhan. Si
Si Jason Bateman. Tapos yung lalaking bida dyan, si Eggsy yun eh. Sa sa Kingsman. Diba? Si Eggsy. So papanoorin ko yun, nabangan ko yun. Una ko kasi pinanood kagabi yung yung pinanood namin ng mga bata, yung Dungeons and Dragons. Ayun yung pinanood namin kagabi. So baka mamayang gabi panoorin yung Carry On na yan. Kay Jeblo, ask lang po, sana mapansin, alin mas malaking kikitain? Panay TV ng 50% lang tapos yung kita i-add mo lang sa margin para lumaki, then ulit-ulit lang. Hayaan lang sa pinaka-TP mo. Thank you. Depende, idol eh. Kasi kung 50%, okay na yan eh. Kung tahaya mo sa TV, yung sure ka ba na natatama siya dun? Diba? Yun yung tanong. Pero kung tatanungin mo ako kung ano yung pinakamalaking kita pagdating sa crypto, ang pinakamalaking kita dyan, magbudega. Magbudega yan. Alam niyo ba pag nagtitrade ako, di ba nananalo tayo, $100, 150. Pinakamalaki kong napanalunan sa trade, mga idol. Kung matagal na kayo nanonood sa akin, napanood nyo yun. Magkano ba yun? Umabot ako ng 120,000 pesos isang trade eh. Ang puhunan ko lang $40. Alam nyo yun, kung nanood kayo ng mga dati pa. $45 ata, basta nasa 40 something dollars lang yun. Tapos yung Bitcoin nun nasa 42,000 pa lang. Tapos pag 42,000 siya, tapos biglang nag 74. Naka times 50 ako leverage dun eh. Doon, tapos yun, mabot ng 120,000. Pero hindi ko yun nakuha ng 120,000. 75 lang. Kasi inisip ko, akyat pa. So, ang layo ng lock profit ko. So, ayun. Ayun yung pinakamalay ko, 75k. Ang tagal kong inawakan yun. Halos isang buwan na tayo nakatenga sa trade eh. Nag-100,000, nag-80, tapos babalik ng 100, tapos hanggang yun na. Tumama na sa 75 sa lock profit natin. Ganun. Pero, ang pinakamaganda talaga is bodega. Kasi once na tumataas yung coin, nako, sabi ko sa inyo, yung PNL lang eh, grabe yung taas nun eh. Sa XRP ko lang eh. Kunyari, ito, yung buong portfolio ko yung buong portfolio natin. 'Di ba? Pag nasa top ngayon yung pag kulay green lahat ng market, kulay green yan. Yan lahat yan. Kunyari, nandito, ito, nandiyan yung Bitcoin, nandiyan yung Ethereum, nandiyan yung XRP, yung hindi pa sila nagda-drop. Positive tayo niya ng mga, sabihin natin may ko yan, di ba? Mataas yung portfolio ko niyan. Ngayon, ngayong bumaba na yan, ang minus ng portfolio ko siguro mga nasa 150,000 agad. Bawas agad ng 150,000. Nang bumaba lang ng ganyan Ngayon, pag bumalik yun dyan, positive ulit ako ng 150. Ganun lang ulit. Tapos pag tumaas siya ng onti, papalo ng mga 50,000. Wala pang oras yun. Kasi nga, malaki na yung nabodega ko. Malaki na rin yung galaw ng market, nung sa akin, nung PNL ko, nung profit and loss ko. Malaki na rin. Nasa bull market naman tayo ngayon. Kaya alam nyo ba nung isang buwan lang, bigyan ko lang kayo ng halimbawa, bago pumalo si XRP, ayan, dito, undas. Nung undas lang, mga Lodi nung undas lang. Kasama na to kasama-sama na yan. XRP, Doge, SHIB, lahat ng mga coins ko. Nung nandito ako, di ba, nung undas, tapos nung umangat dito yan, nag-profit ako sa sa portfolio ko, nag-positive ako ng mga 600k. Ayan, dyan. Simula nung undas lang yan nag-pump yan. Ganun. Ganun yung nangyari. Ang bilis lang, di ba? Siyempre, kapag nagtitrade ka, lang yun, pabutal-butal lang, 100 USDT. Pero kasi maganda yun, kasi talent, skills yun eh. Skills yung magte-trade ka, tapos kikita ka ng pera pagka gusto mo eh. Di ba? Ganun lang yun. Wala. Gusto ko mag-inom mamaya. Gusto ko nga mag-trade. Pag kumita akong 1,000, cash out na ako. Pangiinom ko lang. Yung ganun. Pwede, di ba? So, mas maganda kapag nagtitrade ka. Kasi yung bodega kasi mga idol is pang long term. No? Matagal mo siyang i-hold. Hindi mo dapat siya babawasan. Ilang taong ko nang hawak yung nasa portfolio ko? 3 years na. Dinadagdagan ko lang ng dinadagdagan.
'Di ba? Ganun lang 'yun. Tapos yung mga pinang-trade ko, yung mga panalo ko sa trade ko, doon dinadagdag ko din doon. Tapos yung iba panggastos namin. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Sabi nga ni Tito Vlogs, 'di ba? Kapag kaya mo nang kumita sa trading, para ka nang may ATM na unlimited na kung gusto mo lang kumuha. 'Di ba? Pero hindi ka laging panalo, mga lodi. Bago ako natuto ng talagang trading na yung profitable na ako, ang laki din na natalo ko, mga idol. Sabi ko nga sa inyo, gumising ako ng isang araw, talo akong 15,000 eh. Saglit lang yun ha, pagka tulog ko ng gabi. Pagkagising ko ng umaga, talo ako 15,000 oh. Wala. Bugbog ako eh. Diba? So, may mga ganun. Pero kailangan yun na experience mo yun eh. Diba? Lesson learned yun pag mga ganun. So, kung tanong mo sa akin kung ano mas maganda kumita, pang long term, kailangan bodega. Pang short term, kailangan mag-aaral ka mag-trade. Bumasa ng chart, ganun, TA, technical analysis. Which is, kahit na magaling ka na doon, kailangan mo pa rin na experience. Kaya mas maganda, kapag nag-beat-get kayo dito sa link natin, mag-demo trading kayo. Ayan o, may demo trading dito, pwede kayo mag-practice mag-trade. Yan yung link natin sa baba, mga idol. Si Maria Catherine, wala eh. Pwede ba ipasa yun? John Ray, sarap ng long position ko kagabi, idol, kaso maliit lang margin, tas kinuha ko na din yung puhunan ko. Oy, panalo ka na agad, idol, pagka ganun. Matalinong trader ka. Ay, gago. Gawin mong apps, Brad, pang record ng video mo? Ito, OBS. OBS lang yan, idol. Si Hook Real 2.7 na XRP, boss, ngayon lang. Kakagising ko lang kasi sayang, di ako nakabodega. Pero replacement pa yan, saka ulit akitan. Tama, tama yun ang nangyari sa sinabi mo. Crypto ko, shoutout sa'yo. Si Jay, shoutout, idol. Ako, grabe. Pinap na XRP natin. Congrats natin. Ayan. Si Jonathan, shoutout sa'yo. Bababa kaya bumaba na. Bodega na agad pagka ganun. Idol, nakaposition ako dyan, kaso kinuha ko yung hop. Sising-sisi ako, sabi niya. Di ako naglagay ng stop loss, dinagdagan ko lang margin para bumaba yung liquidation price. Kaso sayang talaga, kinuha ko yung hop. Yun. Yeah, at least may lesson learned ka na. Si Nas Chris, ayos yung plant mo, boss. Ay, Lods, pwede mag-nightmare Axie, medyo mahal nga lang. Hindi na ako nag-upgrade ng Axie, mga idol eh. Depende siguro sa mangyayari sa future sa Axie. Pero sa ngayon, ang ginagawa ko lang sa Axie, lahat sa bounty board lang, yun lang. Everyday. Si Jay, shoutout sa'yo. Jay Tolo, G Mechanic, yan. Ito namang Jay na to. Si Jay Rar, Kang Angels TV, yan. Lods, mahilig ka din ba mag-imbak na mga gaming console? Wala. Hindi naman. Meron akong PS4 eh. Kaya lang, na-stuck na, hindi na gumagana. Paayos ko nga yan eh. Naghahanap ako ng wala kasing paayusan dito sa amin eh. Pero na-stuck lang yan, hindi siya sira. Kumbaga hindi lang nagagamit, tas yun na, ayaw na mag-open. May bala pa nga sa loob yung Tekken eh. Kaya lang hindi na nagagamit, na-stuck na dun. Boss James, sayang naman ticket mo sa PBB, double pay pa naman ngayon, parapol mo na lang ticket mo. Bebenta ko nga yan. Hook, Real, sa lagpas unahin kayo na si BTC. Ayan na nanood kami kagabi. Junel Nael, shoutout sa'yo. Sparta, good morning, Lods. Tanong lang, pwede ba BitGet sa iPhone? Or, kailangan talaga ng laptop? Hindi, meron siya sa phone. Hindi ko lang alam kung sa iPhone. Meron siya sa Google App eh. Sabi yung meron siya sa Google App. Meron nga akong code dyan eh. Ayan BitGet for mobile code. Ayan ito yung code ko. M2R tas F. MRRF. Na-download mo siya. Wala common sense yung iba nagtatanong nila. Walang common sense yung iba sa tanong nila. Nasa YouTube na sila para panoorin ka, boss, pero hindi pa ma-search. Mag-search ng video para sa mga idol, siguro pag gagawa ko ng tutorial, pero hindi talaga ako mahilig gumawa ng tutorial na sa trading or sa mga
Ang pinaka-focus kasi ng content natin is more on news, updates, ganun, no? And ayun yung ano natin, no? Sa tutorial, siguro kapag may mga kunyari, magkaka-shoutout ako ganyan, siguro bibidyo ko na lang, tapos papakita ko sa inyo, ganun. No, pero yung talaga mismo tutorial, depende siguro mga lod. Pero sa ngayon, wala pa tayong plano mag-tutorial ng mga iba pa. Ang ginawa ko lang na tutorial sa BitGet, alam nyo na yun, di ba? Yung, tapusin ko muna itong ating comment dito. John Michael, shoutout sa'yo. Na-trace na yung XRP, nag-retrace na. Ayan, umay, kala ko talaga mag-break yung resistance. Ang nangyari, inaabot resistance sa retrace. Sana TP na ako sa future ko. Ayan. So, dito tayo, Ay. Ito yung pinaka ginawa kong dalawang tutorial sa BitGet, which is ito yung pinaka importante. No? Ito yung kung paano ka mag-start sa BitGet, which is ito, ano to kasi yung copy trading. Kung hindi kasi kayo marunong dati sa mag-trade, yung mga magagaling yung magte-trade para sa inyo, tinuro ko dito yun yung copy trade. Mga lods, no? Kumbaga magbibigay lang kayo ng something na kung magkano yung gusto nyo ipang trade sa kanila, tapos sila magti-trade, tapos automatic magpa-profit kayo. Parang gano'n, andyan yun Hindi na kasi ako nagka-copy trade ngayon, mas gusto ko kasi ako yung magti-trade So, ayan yun, tutorial niyan. Tapos, kung maglalabas kayo at magpapasok ng pera using BitGet at GCash, meron din akong video, ayan Itong BitGet to GCash, GCash to BitGet. Ayan yung pinakadalawang importanteng tutorial na ginawa ko mga idol sa BitGet, no? Panoorin niyo yan. Yeah. So ayun mga idol, no. So sa ngayon, ayun lang ang ating news ngayon. Sana na-enjoy nyo mga idol at ang pinaka overall na news natin na abangan ngayon is mamayang alas 3 ng madaling araw. Sana gising kayo niyan. Sana sumabay kayo sa trade natin. Sana makasabay ako kay Boss Robo. Sana hindi ako antokin. So puyatan yan mga idol. Sa mga nagtatanong, sino ba si Boss Robo ba? Paano ba yung saan yung sasabay? Gagawin sila. Ito yun Dahil lang bebe. Ayan, stock tambay, no? Kahit hindi kayo mag-trade, panoorin nyo lang mag-live si Boss Robo, magtanong kayo, marami kayo matututunan sa kanya, mga idol, no? So ayan, every event nagla-live yan. Ayan, dito, pinutin nyo lang yung live kasi every week to nagla-live, lalo na pag may event. So ayan basta pag nanonood kayo, huwag nyo na akong banggitin. Uy, shoutout kay Jeff, huwag nyo na akong ganun hiya ako kay Boss Robo sabihin. Yung mga audience ko nagkalat dun sa kanya. Manood na lang kayo tapos magtanong. Huwag niyo na banggitin na ako yung nagbigay ng idea kung ba't nandun kayo sa kanya. Okay? So panoorin niyo lang si Boss Robo. Marami kayong matutunan diyan kung paano mag-place ng trade, mag-scalping. Mamayang alas 3 na madaling araw to, mga idol, no? So kita-kits tayo mamaya. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Huwag niyong kalimutang i-like ang video natin mga lodi at mag-subscribe kayo, okay? What's up? Subscribe to the channel and subscribe and watch Stock Bayan. Bye.